Meron ho ba kayong ginawa ngayon ang COMELEC parang na mga pagbabago para po maiwasan natin ang gantong uri po ng mga grupo sa paparating na party list election? Opo, ano ho ang inyo pong ginagawa kung meron man para po natin matigil itong pang-aabuso sa isyong ito? Sir Ted, sa accreditation, doon pa lang medyo napakahigpit namin. Sabi ko nga po sa inyo, 200 na nag-apply, 42 lang sa 200 na bagong mga applicants ang aming na-accredit na mga political parties or sectoral organizations. So more or less, kita nyo po may mga more or less 158 na mga party list na mga hindi po namin in-accredit. Yun po ay pinakamadami sa kasaysayan natin at pinakakonte sa kasaysayan natin, yung 42 na party list na amin po in-accredit. Ngayon po, pagpasok naman itong pagsasubmit nila ng kanilang mga nominees, dyan po natin sila ngayon na i-screen, dyan po natin titingnan kung tama at yung mismo mga sinasubmit nila. Kaya lang po, Sir Ted, ang problema po talaga natin, kahit po sa yung party list system natin, party list law, sapagkat kahit ang Korte Suprema pino-point out, medyo madami na pong loopholes yung party list system natin. 1998 pa po kasi, Sir Ted, yung party list law natin at kahit isang provision dyan, ay walang nabago. Halimbawa po, Sir Ted, sabi ng Korte Suprema nung una, hindi kinakailangan punan yung lahat ng kabuuan ng party list. Biglang nagkaroon po ng subsequent decision, dapat punan na. Nung una, sabi ng Korte Suprema, dapat daw po ay hindi naman nakatira sa gated communities ng Forbes Park o kaya Dasmariñas Village. Subsequent na decision, sabi naman po ay hindi naman kinakailangang gumagapang sa kahirapan, pero sapat na lang na merong advokasya. Doon pa lang, Sir Ted, advokasya doon sa sektor na kanilang nire-represent. So ang isang tao na super bilyonaryo ay pwede magrepresenta sa ating mga magsasaka, sa mga mangingisda, sa kababaihan, sa kabataan, basta may advokasya doon sa mismong sektor na nire-representa. Napipilitan po ang ating kataas-taasang hukuman na to a certain extent, ang tawag natin dyan ay judicial legislation because wala pong pagbabago sa ating pong batas. And therefore, kahit po ang COMELEC, hindi naman kami pwede, Sir Ted, na magdagdag ng kahit na anong provision o dagdag na requirement sa party list law natin nang wala naman doon. Kasi po siyempre, usurpation po yon ng prerogative ng ating legislature. So ano po magiging cure dito? Ano ho ang gamot dito? Sa binabanggit po ninyo na naging paglalabas po ng Supreme Court ng decision na ngayon po ay mistulang batas. Alam niyo po, kung napansin niyo, Sir Ted, talagang lakas loob namin ginawa. May mga resolution po tayong nilalabas na kung saan maaaring sa palagay ng iba, teka muna, bakit wala naman sa batas yun? Bakit naman ginawa ng COMELEC? Ang sa amin, di mas magandang dalhin sa Korte Suprema. Sample po, Sir Ted, ginawa po nating 10 ang nominees sa halip na 5 lamang. Dapat dati po talagang 5 lang lahat yan ang party list na nominees sa isasabit. Ginawa namin 10 at sinabi namin walang substitution in case maubos yung 10. Sasabihin siguro ng iba, wala naman sa batas yan. Nakalagay sa batas ay pwede magpalitan kung naubos na yung 10. Sa amin, nasa discretion namin yun, paninindigan namin na pwede namin gawin yon in order to ensure justness, fairness, and equal opportunity for all. So yung mga ganyang bagay, Sir Ted, ay nilalagay natin, ginagawa natin, kahit nga wala sa batas. Kasi nga po, wala kasing pagbabago sa batas and therefore napakahirap magpatupad, lalo pa yung ganyan, masisisi kami kung wala naman po doon sa provision ng batas. Ang amin lang pong role ay tagapagpatupad dapat ng batas eh. So, ito ho, Chairman, bastardized, mangled, backdoor na mga trapo, na baboy, na balahura, na salaula, ilan lang po ito sa mga salitang ginagamit para ilarawan ang party list system sa bansa. May pag-asa pa hubang malinis ang sistemang ito para umiral po ang tunay at busilak na adhikain ng party list system at sa paano ho kaya itong pamamaraan, Chairman, at ano po ang papel ng COMELEC dito kung meron man? Una po, meron pong pag-asa. Basta sana po, may madami naman nanonood at nakikinig, sana po magkaroon muna ng pagsususog ng pagbabago. Kahit revision, hindi amendment lang sa ating batas. Kinakailangan may tunay na representasyon base sa tinatawag na marginalized and proportional representation. Ang ibig sabihin po, Sir Ted, may mga sektor na wala kasing representasyon katulad ng mga veterans. Katulad halimbawa, siyempre unti-unti na silang kumukonte. So wala silang representasyon yung PWDs, hindi ganun kadami ang representasyon. Siyempre po hindi kami pwedeng mag-classify basta-basta, Sir Ted, dahil wala po sa batas. Yung unang
transitory provision ng saligang batas, nagkaroon po noon ng mga sectors katulad ng women, youth, fisher folks, farmers, urban poor, at iba pa. 8 po yun na meron. Pero after po nung transitory provision na yun, yung transition, kahit sino na po ang makapag-participate, maliban na lang sa kung number 1, sila ay political party, national, regional at national, sectoral organization or sectoral party. Ang Supreme Court po ang nagsabi noon sa mismong atong paglaom versus COMELEC. Wala po sa batas. So sana po magkaroon ng pagbabago sa batas. Sa part naman po namin, on our own small way, kahit man lang doon sa accreditation, kita nyo po na talagang nireduce natin ang accreditation at siguro naman kahit sino ang tanungin po ng ninyo, pag humarap sila sa amin sa hearing, sa pagdinig, medyo kakaiba po yung mga pagdinig namin sa kasalukuyan. 42 out of 200 ang na-accredit lang po natin na pinakamababa sa kasaysayan ng party list na accreditation. So, at pangatlo, yan sa pagsala ng mga nominees. Sana po, iniinganyo natin ang lahat. Ilalathala naman po natin yung mga nominees na isasabit ng mga party list. Sana po, may mag-file naman, ma-file din. Dahil sa, siyempre, limitado rin ang pwede namin gawin. Ang ayaw naman namin sabihin, bakit basta-basta nagmomoto proprio ang komisyon? Bakit bandang huli natitiaro po kami, certain katulad nung mga nangyari dati? Yun nga po, so babalik ko tayo doon sa sinasabi po ng iba na mga halimbawa kung sa kaninyo, di ba, naging mahigpit kayo sa pagsusuri po ng mga organisasyon at maging mga nominado, bakit nga po, halimbawa po, ang isang grupo na umano'y kinakatawan ng mga nagtitinda, mga vendors, yung pala lumalabas ng first nominee ho nila ay malaking kontratista ng DPWH at ilang pang mga kontrata sa gobyerno. Ba't nakalusot? Ako, Sir Ted, I will not refer to any party list. Baka naman sabihin nagpa-particular tayo. Pero alam niyo po, nagsimula na yan ngayon dahil nga po doon sa naging desisyon sa atong paglaom case na sinasabi na hindi naman kinakailangang walloping in poverty basta mayroong proven advocacy doon sa mismong sektor na kanilang nire-represent. So doon pa lang, Sir Ted, makikita natin masyadong napakalawak nun. Biro niyo po, proven advocacy lang. You must not even belong. You need not belong to that particular sector to even represent. So doon pa lang, Sir Ted, medyo aaminin ko, meron ng malaking problema. Chairman, yung problemang yan ay kasing laki ba ng problema ngayon sa inyo pong pagbibigay ng upuan sa Kongreso considering sa nagdaang pong halalan sa party list, sa nakaupo ngayon na 63, 6 lang po na party list group ang totoong nakakuha ng 2% vote at higit pa. To a certain extent, yes, certain. Pagka pinag-aralan nating mabuti. Dahil dun din, makikita natin, sinasabi kasi, bakit wala talagang tunay na sektor? Bakit wala talagang, wala naman talagang maralitang tagalunsod, halimbawa, o wala talagang mga magsasaka na naandyan sa Kongreso, hindi katulad daw ng mga nakakaraan, lalo na yung first 3 terms ng party list na meron talagang nagre-representa nun at saka meron nagre-representa sa PWDs ay sapagkat nga po wala kasing pagbabago sa batas and therefore yun po kinakailangan pag in-invoke na sa amin, Sir Ted, yung may proven advocacy, bibigyan ka ng ganyang kakapal na proven advocacy na tumutulong, nangangalaga at the same time nagpo-promote ng mismong sektor. Yun po yung proven advocacy, Sir Ted, dahil wala naman pong nakalagay sa batas. Hindi po, Chairman, what I'm referring to is the mandate, di ba? Klaro ho sa batas, you have to get 2% of the total number of votes cast in the party list. Ngayon, ang nakaupo sa Kongreso, ang nakakuha ng 2% o higit pa ay 6 lamang na party list group. At ang iba nga po dito, at ang iba nga po sa mga nakaupo ngayon sa Kongreso, hindi po naka 1% during the past party list system. Ba't ho ganun? Tama po, Sir Ted. Nung una, yan po yung tinatawag na panganiban formula. Kaya doon sa panganiban formula, Sir Ted, sinabi na hindi kinakailangan yung 63, kung 63 ang pagbabasihan natin. Kaya noon, naproklama lang yung mga 34, 35. Sapagkat ang computation nun, dapat naka 2% ka. Kaya lang po, Sir Ted, yung po yung sinasabi natin na wala kasing pagbabago sa batas. Kaya napilitan ng Supreme Court na magkaroon ng mga ganyang klaseng interpretasyon. Tingnan nyo po, biglang nagkaroon naman ng tinatawag after several years nung Carpio formula. Sa Carpio formula po, sinasabi naman na kinakailangan yung 63 na mga seats. At the same time, may problema po akong nakikita nga doon, Sir Ted, tama po kayo Paano kung yung isang party list na 5 milyon? Tapos ang 5 milyon, sabi po, kung sino ang number 1,
ay 3 lang ang entitled niya at hindi na siya pwedeng madagdagan ng 3 at isa lang na party list ang may 3 kung sino yung number 1. Kahit ano ang boto niya, basta number 1 siya, 3. Kung 1,000,000 ang boto, 3 na kaagad. Yun ang pinakamataas. Kung 5,000,000, sa kanya na kaagad. Pagkatapos po, yung may tinatawag na guaranteed seat, which is yung 2%, at may tinatawag na additional seat. Yung problema po, Sir Ted, pag yung base sa computation na binigay ng Supreme Court, iikot siya, tama po kayo, minsan 205,000 lang ay may seat na. Samantalang, halimbawa yung number 1, meron siyang natitirang 1,000,000, hindi na entitled yung 1,000,000 na yon. And to a certain extent, pag pinag-aralan natin, hindi po ba yun ay parang disenfranchisement? Ako, nag-agree ako na may kinakailangan i-examine yung mismong computation na yon sapagkat, Sir Ted, nadi-disenfranchise yung madaming hindi nakasama sa computation. So ano po solusyon po dito na naman po, Chairman? Dito po ngayon sa palagay po naman natin ay hindi po tumutupad sa mandato, spirit and intent of the statute. Dapat po sana, Sir Ted, ay una, batas. Kinakailangang isabihin talaga na dapat kung sinong 2% lang, yun lang ang makakakuha ng mandato sa Kongreso. Number 2, kung sakali, sana ma-question sa Korte Suprema, muli, kung sakali magagawa kami ng computation base sa pinaka-latest na desisyon na Supreme Court, base sa tinatawag na Carpio formula, sana po ay maitaas muli para magkaroon ng panibagong computation at formula para po dyan sa ating party list. Pero sa bandang huli po, siyempre sasabihin ng ating kataas-taasang hukuman without preempting it. Sasabihin kung ano yung batas, batas po dapat muna ina-apply kasi taga-interpret ang Supreme Court, kami naman taga-pagpatupad. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.